Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid na Muslim at ating mga minamahal na kaibigang non-Muslim, huwag kalimutang mag-follow, like, at share upang makatanggap ng mga pinakabagong Islamic teachings at lectures. Ako muli si Be Inspired, at sa araw na ito ay sasagutin natin ang isang napakalalim at napakahalagang tanong mula sa isa nating kapatid na Muslim. Ang kanyang tanong ay, bakit ang jinn ang unang nilikha ni Allah Azza wa Jal at hindi ang tao? Bakit sila ang unang tumira sa mundong ito? Totoo bang nakikita nila tayo kahit hindi natin sila nakikita? Kaya ba talaga nilang magbago ng anyo at sumanib sa katawan ng tao? At bakit may mga taong parang nahuhulog sa kakaibang pag-ibig o impluensya na hindi maganda sa paningin ni Allah Azza wa Jal? Napakaraming haka-haka tungkol sa jinn. May mga kwento na walang batayan at may mga pelikula na nagdagdag ng takot. Ngunit bilang mga Muslim, hindi tayo dapat umasa sa katang-isip. Ang ating pagbabatayan ay ang marangal na Quran at ang mga mapagkakatiwalaang hadith ni Propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Layunin natin ang katotohanan, kaalaman at paglapit kay Allah Azza wa Jal. Unang tanong, bakit ang jinn ang unang nilikha? Maraming nag-iisip na ang tao ang unang nilikha ni Allah. Ngunit ayon sa Quran, nauna ang jinn. Surah Al-Hijr chapter 15 verse 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. At ang jinn ay aming nilikha noon pa mula sa nagliliyab na apoy, and the jinn we created before from scorching fire. Paliwanag, napakalinaw ng salitang min qablu na nangangahulugang noon pa o bago pa. Ibig sabihin, nauna nang nilikha ang jinn bago si Adan alayhis salam. Ngunit hindi nito ibig sabihin na sila ang pinakaunang nilikha sa lahat. May mga nilikha si Allah bago pa ang jinn, tulad ng arsh o trono ni Allah, mga anghel, at iba pang nilikha na tanging si Allah lamang ang ganap na nakaalam. Bakit sila ang unang tumira sa mundo? Ayon sa mga paliwanag ng mga iskolar ng tafsir tulad nina Ibn Kathir at iba pang mga mufasir, ang jinn ay nanirahan sa lupa bago pa dumating ang tao. Marami sa kanila noon ay naghasik ng kaguluhan, nagpatayan at nagpakasama sa lupa. Dahil dito, ipinadala ni Allah ang mga anghel upang supilin ang kanilang kasamaan. Dito rin lumaki si Iblis, na noon ay kabilang sa mga sumasamba kay Allah kasama ng mga anghel. Surah Al-Kahf chapter 18 verse 50. Kana minal jinn. Siya ay kabilang sa mga jinn. He was of the jinn. Paliwanag, kahit kasama niya noon ang mga anghel sa pagsamba, si Iblis ay hindi kailanman naging anghel. Siya ay isang jinn. Bakit nilikha ni Allah ang tao pagkatapos ng jinn? Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Katotohanang maglalagay ako sa lupa ng isang kahalili o tagapangasiwa. Indeed, I will place upon the earth a vicegerent. Paliwanag, ang tao ay nilikha bilang kalifa o tagapangasiwa ng lupa. Ibig sabihin, binigyan tayo ni Allah ng pananagutan, Malayang pagpapasya at kakayahang pumili sa pagitan ng tama at mali. Bakit nakikita tayo ng mga jinn? Surah Al-Araf chapter 7 verse 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Katotohanang nakikita niya kayo, siya at ang kanyang mga kasama, mula sa lugar na hindi ninyo sila nakikita. Indeed, he and his tribe see you from where you do not see them. Paliwanag, ito ang direktang patunay mula sa Quran na nakikita tayo ng mga jinn sa karaniwang kalagayan habang hindi natin sila nakikita sa kanilang tunay na anyo. Kaya ba nila magbago ng anyo? May mga hadith na nagpapakita na ang ilang jinn ay maaaring magpakita sa ibang anyo. Totoong kwento mula sa hadith, may isang sahabi na nagbabantay ng zakah sa Ramadan, paulit-ulit na may dumarating na tila tao upang magnakaw ng pagkain. Sa huli, sinabi ng nilalang na iyon na kapag binigkas ang Ayatul Kursi bago matulog, poprotektahan siya ni Allah mula kay Shaitan. Sahih Al-Bukhari. Nang ikwento ito kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sinabi niya, nagsabi siya ng totoo kahit siya ay sinungaling. Paliwanag, ang nilalang na iyon ay isang Shaitan mula sa mga jinn na nagpakita sa anyong tao. Totoo ba ang pagsanib o possession? Ang karamihan ng mga eskolar ng Ahlus Sunnah ay naniniwala na maaaring magkaroon ng impluensya o pananakit ang jinn sa tao. Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 275. La yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-mas. Hindi sila tatayo maliban tulad ng pagtayo ng taong pinahihirapan ni Shaitan. Sa pamamagitan ng paghipo, they will not stand except like the standing of one driven to madness by the touch of Satan. Paliwanag, ginamit ng Quran, ang konsepto ng paghipo o pananakit ni Shaitan bilang isang kilalang realidad.
Ngunit hindi lahat ng sakit o problema sa pag-iisip ay dahil sa jinn. Itinuturo ng Islam ang parehong rukya at wastong medikal na lunas. Ang totoong panganib, maraming tao ang masyadong natatakot sa jinn, ngunit nakakalimutan ang pinakamahalagang proteksyon. Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sahih Al-Bukhari. Sinabi ni Propeta Muhammad sumakanya, nawa ang kapayapaan na ang bumibigkas ng ayatul kursi bago matulog ay magkakaroon ng tagapagbantay mula kay Allah at hindi siya malalapitan ni Shaitan hanggang umaga. Paliwanag, ang pinakamalakas na proteksyon ay sala, Quran, Dhikr, Ayatul Kursi, Surah Al-Falaq at Surah An-Nas. Tungkol sa kakaibang pagmamahal o impluensya, may mga taong nagsasabing may jinn na umibig sa tao. Ang dapat nating malaman ay ang jinn ay may damdamin at malayang pagpapasya tulad ng tao. May mabubuting jinn at may masasama. Ngunit ang anumang impluensyang nagtutulak sa tao sa zina, shirk, paglayo sa sala, o mga gawaing ipinagbabawal ni Allah ay hindi mabuti at hindi dapat tanggapin. Surah Al-Jinn, chapter 72, verse 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. May mga taong humihingi ng kanlungan sa mga jinn at lalo lamang silang nadagdagan sa pagkaligaw at takot. Some men from mankind sought refuge in men from the jinn, so they only increased them in burden and fear. Paliwanag, ito ay malinaw na babala laban sa pakikipag-ugnayan sa mga jinn para sa kapangyarihan, pag-ibig o anumang lihim na layunin. Ang pinakamagandang kwento, hindi lahat ng jinn ay masama. May mga jinn na nakinig sa Quran at naging Muslim. Surah Al-Jinn, chapter 72, verses 1-2. Kuluhiya ilaya annahu stama nafarun minal jinni faqalu inna samina Qur'ana najaba. Yahdi ila rushdi fa'aman nabir. Sabihin mo, ipinahayag sa akin na may pangkat ng mga jinn na nakinig at nagsabi, tunay na nakarinig kami ng kahanga-hangang Quran na gumagabay sa tamang landas kaya naniwala kami rito. Say it has been revealed to me that a group of jinn listened and said, indeed, we have heard an amazing Quran. It guides to the right course, so we have believed in it. Paliwanag, maging ang mga jinn ay maaring makinig sa Quran, maniwala, magsisi at sumamba kay Allah. Ipinapakita nito na ang awa ni Allah ay umaabot sa lahat ng kanyang nilalang. Motivational message. Mga minamahal kong kapatid na Muslim at ating mga kaibigang non-Muslim, huwag nating hayaan na ang takot sa jinn ay maging mas malaki kaysa sa ating pagtitiwala kay Allah Azza wa Jal. Ang jinn ay nilikha lamang. Sila ay hindi Diyos at hindi kapantay ni Allah. Walang jinn ang maaaring makapinsala sa atin maliban sa pahintulot ni Allah. Kapag ang puso ay nakakapit sa Quran, salah at dhikr, ang isang mananampalataya ay may pinakamatibay na sandata laban sa kasamaan. Inspirational quotes by The Inspired. Ang pinakamalakas na proteksyon laban sa jinn ay hindi anting-anting, kundi ang pusong nakakapit kay Allah. Kapag ang Quran ay nasa iyong dila at si Allah ay nasa iyong puso, nawawala ang kapangyarihan ng takot. Hindi tayo nilikha upang matakot sa mga nilalang, kundi upang sumamba sa lumikha. Ang liwanag ng Ayatul Kursi ay mas makapangyarihan kaysa sa dilim ng anumang nilalang. Mga kapatid na Muslim at mga kaibigang non-Muslim, ngayon ay natutunan natin na naunang ang nilikha ang jinn bago ang tao. Sila ang unang nanirahan sa lupa bago si Adan alayhis salam. Nakikita nila tayo sa karaniwang kalagayan habang hindi natin sila nakikita. Maaari silang magpakita sa ibang anyo sa pahintulot ni Allah. May impluensya silang maaring gawin. Ngunit ang tunay na proteksyon ay nasa Quran, salah at paglapit kay Allah Azza wa Jal. At hindi lahat ng jinn ay masama dahil may mga jinn ding naging Muslim at sumunod sa katotohanan. Ako muli si Be Inspired. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-follow, like at share upang makatanggap ng mga pinakabagong Islamic teachings at lectures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.